Gets ninyo? Okay. Isa pa sa mga hindi po napapalabas si Digong. Kaya ginawa nyo na lang karton. Binihisan nyo, pinapakain nyo, dinadasalan nyo, kung ano-ano na lang ng mga gimmick. Ay yung contradicting na opinion ng Defense Council ni Digong at ng kanyang mga anak. Ayon po sa kanyang abogado, si Digong ay fit dumalo sa hearing. Ayon naman sa kanyang anak, maayos daw po ang kalusugan ng kanilang ama. So nililito nila yung mga tao. So kayo na mga Duterte Lahat supporters, sinong paniwalaan nyo? Pareho silang mga sinungaling. Sila po yung mga nagdadrama-drama na hindi niya daw kaya ng tatay ninyo na si Digong na makadalo sa hearing. So dami pong mga chichibureche. Dami pong mga paek-ek. Hindi po nakikita yung remorse, hindi po nakikita yung pampakumbaba at paghingi ng tawad sa pamilya ng mga biktima ng crime against humanity ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya kahit ano pang gawin ninyo na pagpapakahirap, wala pa rin nangyari. Yung inyong pagkakalat ng information, pagkakalat ng mga perma, yung iba pa nga nakarating na sa ibang mga bansa. Paperma sila ng paperma. Hindi nyo ba nakita, hindi nyo ba nalaman na kahit ang mga senador na kaalyado ni Rodrigo Duterte, wala pong nagawa. Kahit sandamakmak pa ng mga resolusyon ng gagawin, wala pong nagawa. Dahil, sasabihin ko sa inyo, mga DDS, ang kapalaran ng tatay ninyong karton nakasalalay po sa kamay ng korte ng ICC, ng mga judges. Pinapakialaman nyo ang proseso sa ICC, isa din po yan sa mga reason kung bakit hindi po makakalaya pansamantala si Digong. Yung pangbabastos at pangbabalahura ninyo sa International Criminal Court, isa din po yan sa naging dahilan kung bakit hindi napapalabas pansamantala si Digong. At isa po sa mga naging dahilan ay ang pag-akusa ninyo na kinidnap po ng gobyerno ng Pilipinas si Digong para ipakulong sa International Criminal Court. The moment that you accuse Philippine government of kidnapping, parang pinapangsabi ninyo indirectly na ang mga ICC ay nakipagsabwatan sa gobyerno ng Pilipinas sa Interpol para kidnapin. Wala pong kidnapping na nangyari. Alam niyo kung bakit? Dahil po may warrant of arrest from International Criminal Court. Kaya, sa totoo lang, wala pong kidnapping na nangyari. Hallucination lang po yan ng pamilya ng mga Duterte at ng mga Maka Duterte. Kasi tandaan po ninyo, ang tatay niyong karton nakulong sa ICC sapagkat sinampahan siya ng kaso year 2016 pa. Hindi lamang po siya nasampahan sa panahon ng Marcos administration. Nagkataon lamang na si PBBM ang presidente kaya bago lumabas ang warrant of arrest. And you should anticipate that. Huwag niyong idamay ang Pilipino sa kahihiyan sa mga pinaggagawa ninyo. No? Nagkakalap kayo ng perma para lang makapera. Tapos, ang tinatanong ninyo, yung mga walang kamuwang-muwang. Yung mga pinapapirma ninyo, mga walang kamuwang-muwang sa tunay na issue. Hindi basta-basta ang krimen na ginawa ni Rodrigo Roa Duterte. Ginamit niya ang gobyerno para magpatay ng mga inosente, hindi man siyang pumatay. First hand. Pero sa direktiba niya sa Philippine National Police. Kaya maraming mga Philippine National Police personnel, including yung mga nasa posisyon at hindi nasa posisyon, takot na hindi nila sundin kung ano ang mandato sa kanila ng kanilang kataas-taasan.
katulad ni Bato de la Rosa. The fact na may idea tayo na nagpalabas ng warrant of arrest ang ICC kay Bato de la Rosa, malabo na pauwiin nila si Digong o di kaya ay palalayain nila pansamantala. Ang isip kasi ng mga judge dyan, mga DDS, ganito. Pag pinakawalan, makapag-mobilize pa sila ng kanilang puwersa at magiging deterrent po yun sa magiging situation ng International Criminal Court judge. Kasi aminin natin at saka sa hindi, mayroon pa ring following itong si Duterte. Pero hindi na po kasing dami katulad noon. Dahil unang-una nga, nabisto na po ng tao kung ano po ang kanilang leadership skills. They lack of visionary leadership skills. Alam na po ng karamihan na itong mga Duterte na ito, gusto nila palayain ang tatay nila. Pero gumagawa sila ng mga walang kwentang pahayag para hindi maglaya ang tatay nila. Kasi kapag makalaya yung tatay nila, wala na silang gagamitin laban sa gobyerno. Tama? Pag makalaya si Rodrigo Roa Duterte pansamantala, iiral naman tong pag-asungaya nila. Kumbaga, maggagara na naman sila. Magyabang na naman sila. Kaya yan ang mahalagang factor kung bakit kahit anong gawin nila, magpetisyon, mag-motion, mag-humbly request or whatsoever, hindi pa rin makakalabas si Digong dahil bahagi si Digong ng mga style. Yung ginagawa ng kanya mga kaalyado. Press con dito, press con doon, yaw-yaw dito, yaw-yaw doon. Akala ninyo ba kung nakalabas lang si Rodrigo Duterte kung anong-ano ng mga masasama ang sasabihin niya sa International Criminal Court? Sigurado po yan sa mga judges, sa mga prosecutor. Mayabang kasi si Digong eh. So tama lang na nandyan siya. At saka isa pa, hindi pinapayagan ng ICC na makalabas pansamantala si Digong dahil isinaalang-alang ng ICC ang kanyang kaligtasan.